Magandang tanghali mga kabay. So ito po yung pangalawa ko na estimate. Job number 39604. Ang model nito mga kabay, D25899. Ito po yung jackhammer ng DeWalt. 10 kilos po ito mga kabay. So ito mga kabay, sabi ng customer, gumagana siya pero wala siyang hammer. So ayan mga kabay, sasaksak po natin. So ayan, gumagana nga siya mga kabay. So titesting natin, lagyan natin ng bala. Pero kung mapapansin nyo mga kabay, yung paikot dito, ayan, tabingi. Tapos lumalabas na po yung langis. So maaring sira yung kanyang seal niyan mga kabay, kaya lumabas. So ayan, kabitan natin ng bala. Ayan. So titesting natin mga kabay dito para makita natin kung meron siyang chipping. So ayan, titesting natin. So sabi ng customer mga kabay, wala. Pero meron ngayon. Hindi ko alam, baka hindi lang. Ulit natin dito sa baba. So maaring may problema lang po yung sa mechanical nito. Kasi meron siyang hammer. Meron siyang chipping. So maaring baka naubusan lang ng langis ito dahil lumalabas na po dito yung langis. O kaya naman baka binuksan nila ito. So ang gagawin ko dito mga kabay, kahit meron siyang chipping, sabi naman ng customer wala daw, bubuksan ko pa rin siya, tingnan natin kung anong dahilan. Baka naman minsan gagana, minsan din hindi. So bubuksan natin mga kabay. So tara, samahan niyo po ako. So ayan mga kabay, nakalas ko na po yung kanyang nut, Allen screw. So pwede na po natin itong kalasin. Ayan. At ito, sinama ko na yung sa may cylinder mga kabay para makita natin. So wala po siyang langis pero madaming grasa. Ayan. So maaring naubos na po yung langis niya dahil doon sa kakatapon. Ayan. So tingnan kaagad natin yung kanyang piston. Ayan. Kalasin natin yung piston mga kabay. Ayan, hilain lang natin. Tapos iangat lang natin. Wala namang pong lock yan mga kabay. Kaya madali nyo pong matanggal yan. Ikot-ikutin nyo lang. Ayan. So ang daming langis, wala siyang ang daming grasa, wala siyang langis dahil natatapon po yung kanyang langis. Ayan. So punasan lang natin ng maigi mga kabay para makita natin yung problema. Ayan. So ito mga kabay, pudpud po yung kanyang o-ring. So maring isa yan sa dahilan kung bakit hindi niya na kayang pag umangat yung cylinder, yung kanyang striker, ito po yung striker niya, hindi niya na kayang ibaba yung striker, kaya wala po siyang hammer. Ayan. O kaya itong piston, ayan, gumagana siya, pero ayan, no, kung mapapansin nyo, hindi niya maitulak o maibaba yung striker. Ito po yung striker mga kabay, kakalasin ko. Yan. Ito po yung striker niya. Yan. So pag gumagana itong piston mga kabay, tinutulak niya itong striker. Ayan. Ito yung tumatama naman dito sa kanyang bit piece. Ayan. Ito po yung bit piece mga kabay. Ayan. Yung mahaba na yan. Kapag pinaandar nyo, ito gumagana yung piston. Ganyan po ang forma niyan. Tapos ibabato naman niya yung striker para pumalo doon sa may bit piece at tatama naman dito sa kanyang bala. Kaya po siya nagkaroon ng hammer. So kanina nung tinisting naman natin, meron. Ayan, hindi naman siya ganong kalakas pero meron. Pero minsan pag di mo siya idiin ng malakas, hindi rin siya gagana. Ayan. So titingnan natin, ayun. Yun ang dahilan mga kabay.
Ayan po. Kaya minsan gagana siya, minsan hindi. Ayan po. Putol po yung bit piece. Ayan. So yan po yung kadahilanan minsan mga kabay. Ayan. Dapat buo ito. Ayan, naputol yung kanyang bit piece. Ayan. So maaaring kayang itulak yung striker ng piston. Ang problema, kapag nakaganyan na yun doon sa loob, hindi na sila magpang-abot. Kasi dapat sabay ito na gumagalaw. Yan. So ito po yung dahilan mga kabay. Pero hindi lang po yan. Pati po kanyang o-ring. O-ring sa striker, tsaka o-ring sa piston, yan po yung problema niya. So silipin naman natin yung kanyang seal. So ayan, sira yung seal niya mga kabay, butas. Kaya po natatapon yung langis. Ayan. Meron po yung seal sa loob. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ito ng customer. Kasi pag tinanggal natin yung seal na yan, sira na yan, mayuyupi po yan dahil susungkutin po natin ng flat screw niyan. Tapos pag binalik natin, itutulak lang siya pababa. Ayan. So papakita ko rin sa inyo mga kabay kung paano magkabit. So yung kaninang tabingi, ito yon. Ayan. So maaring sira din yung kanyang sleeve. So pag nagbukas kayo mga kabay, yan, gamit lang kayo ng flat screw. Ayan. Tapos syempre basahan dahil maraming langis. Ayan. Tapos gamit kayo ng matulis. Ayan. So sa mga walang circlip remover, ito lang po ang gagamitin nyo. Yan, matulis lang, ikot nyo lang, yan, makakalas na yung kanyang circlip ring. Yan. So pwede nyo nang iangat yan. Ayan, titingnan ko lang kung bakit tabingi yung sleeve. Ang daming grasa. Kailangan natin ng pasahan. Ayan, titingnan lang natin, kakalasin natin. Bakit tabingi? Yun, kalas na mga kabay. So ayan, durog po yung kanyang sleeve. Ayan. Ayaw na makalas. Ayaw na makalas. Yun. So ito po yung dahilan kung bakit tabingi kanina yung kanyang sleeve. Ayan po, basag. Yan. Yan po yung dahilan. Tapos, syempre, sisilipin natin yung kanyang carbon brass. Kung mahaba pa ba. Ayan. Para isahan na lang. Gumagana pa naman siya mga kabay. Kita nyo naman kanina nung tinesting ko. Malakas pa. Pero syempre, sisilipin na rin natin yung kanyang carbon brass para isahan ng estimate. Ayan. Kasi baka mamaya maiksi na. Ayun no, maiksi nga mga kabay. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan. So papalitan natin yan. So ayan, pinaka-final ko na estimate mga kabay. Hindi ko pa pala ito nasilip. Baka basag. Ayan, so dalawang sleeve yung papalitan natin. Ayan. Ito, kakalasin ko na lahat para linisin ko na yan mamaya. So ang papalitan natin, dalawang sleeve. Ayan. Sleeve po ito. Itong sleeve na may bakal. Tsaka yung sleeve. Sleeve din, alam ko sleeve din ang pangalan nito eh. Kung di ako nagkakamali. Ayan. Tapos yung kanyang bit piece na putol. Ito po yun. At syempre yung o-ring sa striker. O-ring sa piston. At yung seal. Ayan, yung seal mga kabay nandito po sa loob. Ayan, nandito nakakabit sa kanyang spindle. Nasa loob po. Ayan. So, yan lang mga kabay. Pinaka-estimate ko. Bit piece, yung nabali. Dalawang sleeve. Dalawang o-ring, tsaka isang seal. So, yan lang mga kabay. Hindi ko na po ipapakita kung paano buuin dahil lilinisin ko pa po yan. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ito ng customer. So maraming salamat mga kabay sa panunood at palike and share na rin po. At syempre po baka pwede makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inong Tabay. So maraming salamat mga kabay. Sa mga gusto magpa-repair,
punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 P. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan lang mga kabay. Bye-bye.